Ito ang mga balita ngayon at ating bibigyan ng opinyon. Ito ang Deng TV X Crew Channel. Simulan natin. Diretso agad sa balita ngayong 5th ng January 2026. Pinirmahan ni Ferdinand Marcos Jr. ang General Appropriations Act para sa taong 2026 na may kabuuang 6,793 billion pesos na budget para sa buong taon. Ginawa ang seremonyal na pagpirma sa Palasyo ng Malacanang kanina, kasama mga pangunahing opisyal, mga senador at mga kongresista. Ito ang unang beses sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos na naantala ang pagpirma. Nagpatakbo tayo gamit ang muling ipinatupad na budget ng 2025 sa unang mga araw ng January dahil huli na naipasa ang pinagtitibay na bersyon mula sa Kongreso noong 29th ng December. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na nakasentro sa tao ang budget na ito, na nakatuon sa reforma sa edukasyon, proteksyon sa kalusugan, seguridad sa pagkain, paglikhan, trabaho at pagbabawas ng antas ng kahirapan hanggang sa single-digit % sa taong 2028. Sa aking opinyon, wow naman Mr. President! Marami pang mga katanungan patungkol sa budget ng year 2025. Baka naman pwedeng malaman muna namin kung sino ang mga nakulong para kasing hindi naman yon malaking isda. Nakakaawang Pilipinas, puro budget at wala naman tayong nakikitang mga major project na mga natapos. Ngayon naman, pag-usapan natin ang aking opinyon tungkol sa bagong pirmahang budget para sa 2026. Una sa lahat, dapat nating tingnan muna ang nangyari sa budget ng 2025 dahil doong nagsisimula ang maraming tanong ng sambayanang Pilipino. Noong nakaraang taon, maraming usaping tungkol sa mga nawawalang pondo. Pinag-uusapan ang bilyong-bilyong piso na tila nawala sa hangin, lalo na sa mga proyekto tulad ng flood control na naging sentro ng mga iskandalo sa korupsyon. Ang mga Pilipino ay nagtatanong, saan napunta ang trilyong-trilyong piso na inilaan para sa bayan? Dapat sana ang budget ng 2026 ay maging daan para matugunan at malutaas ang mga isyong ito na may mas matibay na mekanismo laban sa anumang uri ng maling paggamit ng pondo. Sa aking pananaw, positibo ang ilang hakbang tulad ng veto ni Pangulong Marcos sa halos 92 billion 500 million pesos na unprogrammed funds na maaaring maging hakbang patungo sa mas transparent na paggastos. Pero ang tanong, sapat ba ito para mabawi ang tiwala? Dahil sa totoo lang, parang paulit-ulit ng mga pangako. Puro dalbal, puro salita tungkol sa reforma sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pero saan ang nakikitang malalaking proyekto na talagang nagbabago sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Halimbawa, sa edukasyon na may 1,345 billion pesos, dapat makita natin ang mas maraming bagong paaralan at mas mahusay na pasilidad, hindi lang mga plano sa papel. Sa kalusugan naman, ang 448 billion 125 million pesos ay dapat magresulta sa mas mabilis na serbisyo sa mga ospital, hindi lang sa mga anunsyo. Hindi ko sinasabi na walang nagagawa. Pero ang hamon ay gawin konkreto ang mga ito. Dapat ang gobyerno ay mag-focus sa pagpapatupad na may malinaw na resulta para hindi na tayo umasa sa mga salita lamang. Sa huli, ang budget na ito ay pagkakataon para patunayan na seryoso sila sa pagbabago, laban sa korupsyon at tunay na para sa tao. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? I-share ang inyong opinion sa comments. Like at share para sa mas maraming diskusyon. Hanggang sa susunod. Ngayon naman, pag-usapan natin ang aking opinyon tungkol sa bagong pirmahang budget para sa 2026. Una sa lahat, dapat nating tingnan muna ang nangyari sa budget ng 2025 dahil doong nagsisimula ang maraming tanong ng sambayanang Pilipino. Noong nakaraang taon, maraming usaping tungkol sa mga nawawalang pondo. Pinag-uusapan ang bilyong-bilyong piso na tila nawala sa hangin, lalo na sa mga proyekto tulad ng flood control na naging sentro ng mga iskandalo sa korupsyon. Ang mga Pilipino ay nagtatanong, saan napunta ang trilyong-trilyong piso na inilaan para sa bayan? Dapat sana ang budget ng 2026 ay maging daan para matugunan at malutaas ang mga isyong ito na may mas matibay na mekanismo laban sa anumang uri ng maling paggamit ng pondo.
Sa aking pananaw, positibo ang ilang hakbang tulad ng veto ni Pangulong Marcos sa halos 92 billion 500 million pesos na unprogrammed funds na maaaring maging hakbang patungo sa mas transparent na paggastos. Pero ang tanong, sapat ba ito para mabawi ang tiwala? Dahil sa totoo lang, parang paulit-ulit ng mga pangako. Puro dalbal, puro salita tungkol sa reforma sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pero saan ang nakikitang malalaking proyekto na talagang nagbabago sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Halimbawa, sa edukasyon na may 1,345 billion pesos, dapat makita natin ang mas maraming bagong paaralan at mas mahusay na pasilidad, hindi lang mga plano sa papel. Sa kalusugan naman, ang 448 billion 125 million pesos ay dapat magresulta sa mas mabilis na serbisyo sa mga ospital, hindi lang sa mga anunsyo. Hindi ko sinasabi na walang nagagawa. Pero ang hamon ay gawin konkreto ang mga ito. Dapat ang gobyerno ay mag-focus sa pagpapatupad na may malinaw na resulta para hindi na tayo umasa sa mga salita lamang. Sa huli, ang budget na ito ay pagkakataon para patunayan na seryoso sila sa pagbabago, laban sa korupsyon at tunay na para sa tao. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? I-share ang inyong opinion sa comments. Like at share para sa mas maraming diskusyon. Hanggang sa susunod!